So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin tong mga pinapalabas at pinapakalat ni Bongo na mga picture at saka mga video. So actually po, si Bongo po kasi ang isa sa pinakamagandang example ng trapo. Trapo! Okay. So una 'no, pakita ko muna sa inyo 'to 'no. Ito medyo nagsi-circulate ito 'no sa internet. So kasi kung magkakaroon sana daw ng poster si Bongo, sana ito na lang dapat. 'Di ba? Ingat po tayo sa mga trapo na katulad ko. Isang paalaala mula kay Senator Bongo. Alam niyo kasi mga kababayan, ito, minsan po kasi nakakawalan na po ng pag-asa, especially po sa mga kababayan po nating mga Pilipino na si Bongo po ngayon nasa top 3. May mga surveys po ngayon 'no, I think SWS ata 'yun 'no, na si Bongo po nasa top 3. Actually, kasi kung ang katulad po ni Bongo nasa top 3, ibig sabihin nun, hindi pa rin po natututo ang mga Pilipino sa mga trapong politiko. So ano bang sinasabi ko dito mga kababayan? Actually, ito yung mga video na pinapakalat ni Bongo ngayon na kunwari kumakain sa karinderya, kumakain ng kwek-kwek, umiinom ng buko juice. Tapos ito yung pinakamalupit, namimigay ng pera, tumutulong dun sa isang pobreng matanda na nagbebenta na kung ano man, nagbebenta, street vendor, naka-video. So ugaling trapo yan mga kababayan. At hanggang ngayon, naniniwala pa rin po ang mga Pilipino sa ganitong estilo ng mga bobong politiko. Oh, ito yung magandang example dito eh. Kasi ang point mga kababayan, 'di ba? Walang problemang tumulong. Pero dito pag-usapan natin, sa kabila ng pagtulong po ni Bongo, ano at sino si Bongo sa likod po ng kamera. Sa likod po ng mga sa mga post sa Facebook, sa kabila nga po ng mga malasakit program, malasakit center na hindi niya naman pera, sino si Bongo? Oh, so itong mga kababayan 'no, so ito yung video na pinapakalat ni Bongo ngayon. Saan na ba? Ito, sige panoorin niyo 'to, sige. Oh, talaga? Ayan, may video talaga, may video talaga. Oh, ito, bago natin ipagpatuloy, putol-putulin ko yung video. Kasi baka i-copyright tayo ng tarantadong Chinese na 'to, eh. Oh, sige. Magkano yan? So, ano ba yung binebenta ni kuya? Ano ba yan? Hindi ko makuha kung ano binebenta ni kuya, eh. So, ngayon si Manong nagbebenta, merong binigay si Bongo, tapos ngayon magbibigay siya ng pera. Magkano? Oh, 'di ba? Putang ina talaga 'no. Alam niyo mga kababayan kung anong nakakainis dito, tulad nga ng sinabi ko kanina, ang mga Pilipino pa rin po, naniniwala sa ganyang klaseng mga pautot, 'di ba? Ay Diyos ko. Dalay mo na yung manok yan. Ito, bili na lang ako. Ito pa, ito. Bili na ako isa. Ito, parang malaking example dito mga kababayan si Willie Revillame, okey. At least na ba napag-usapan natin 'to 'no. Si Willie Revillame mga kababayan, ang isa sa pinakamalaki, siya yung pinakamalaki, I mean, si Willie Revillame siya po yung pinakamalaking poverty porn. Poverty porn po si Willie Revillame kasi una sa lahat, yung pinamimigay niyang premyo mga kaka-Streetwise, pera yun galing sa sponsor. So hindi niya pera 'yan. Pero kapag pinapakita ni Willie Revillame sa mga tao, parang pinapalabas niya, ito tulong ko 'to, ako tumutulong dito. Tulong sa taong bayan 'to." So paano ko nasabi? Kasi makikita mo niyo 'yan mga kababayan, kung paano ito tinanggap ng mga Pilipino. Ngayon 'pag pinapanood niyo si Willie Revillame, yung mga follower ni Willie Revillame naniniwala na yung pera na pinamimigay ni Willie Revillame galing sa kanya. Kasi ayun ang pinapapaniwala ni Willie Revillame sa mga tao. Eh, mga tao uto-uto din. Tapos ngayon tatakbong senador. Diyos ko talaga, nakakawala po ng pag-asa ito 'no. So, parang si Bongo din ganito rin, parang si Bongo. Yung malasakit center ni Bongo mga kababayan, 'di ba hindi niya naman pera 'yan, eh. And besides matagal nang meron 'yan.
Ni-rebrand lang po 'yan ni Bongo. O continue natin, sige. Nawala tuloy ako. Sige, continue pa natin. Sige po. Isa lang. O, tapos yung mga DDS tuwang-tuwa, ano, Bongo, idol kita, idol, boboto kita, bobo ko kasi. Ingat mo, kapatid. Yun na para may sobra. Bigay ko sa anak ko. Yun ka na. Talaga, may video pa talaga, no? Grabe to. Magaling po. Okay, tama. Oh, may bodyguard. Oh, nung nakita sa camera yung bodyguard, binalik ko to, binalik. Oh, teka, nakita yung bodyguard. Wala nga. So, okay na yan. At least you get the point. Di ba? Kung panonoorin natin to ng buo, napakawalang kwenta na yan. At least you get the point, mga kababayan. So, ngayon, ang sinasabi natin dito, parang ito yan eh. Actually, napapansin ko na yan dati pa. So, parang ito rin yan eh. O, yan, o. Si Bongo, umiinom ng buko juice. Actually, may video to eh. Yan, no? Tanga ng mukha to, no? Tingnan yung mukha ni Bongo, no? Parang ano, no? Parang literal na sinto-sinto eh, no? So, hindi. So, ngayon mga kababayan, ito. So, kung titingnan nyo po yung Facebook ni Bongo, nagkalat po yung mga ganyang klase mga video, mga picture, and then, meron pa yun dito yung kumakain siya ng kwek-kwek eh. Yan, no? Di ba? Tingnan mo mukha ni Bongo. Kain ako kwek-kwek. Kain kwek-kwek. Oh, di ba? So ngayon mga kababayan, ang tanong dito, ganyan ba talaga kasimple si Bongo? Kasi ayan ang pinapalabas niya eh, ganyan ba siya kasimple talaga? So una, ito, nakailang content na ako dito eh. Ito tingnan niyo to Alam niyo, merong conflicting sa mga yaman or kaperahan ni Bongo. So tingnan niyo to Ito na ba 'yan? Ito. Wait. So mga kababayan, so kung makita natin dito, so ito pa 'no, so naglabas po ng SALN, buti mga si Bongo naglabas ng SALN kahit papaano. So ngayon si Bongo mga kababayan, naglabas siya ng SALN nung 2019. So sabi dito 'no, Bongo second poorest senator with 15 million. So ngayon nung 2019 mga kababayan, ah, ano 'no, 15 million lang daw po yung SALN ni Bongo. Ito basahin natin 'to In defending his most trusted aide, Senator Christopher Bongo, against allegations of interference in the Navy weapon deal in early 2018, so ito yung sa frigate, 'di ba? So marami nagsasabi mga kababayan na si Bongo po talaga bilyonaryo. Pero ang nakakapagtaka, ang nilabas na salin po ni Bongo, 15 million lang daw po yung salin niya, yung pera niya. 'Di ba? Statement of assets, liabilities, no? And net worth. So kasama dito yung negosyo, kasama dito yung bahay, kasama dito yung bahay at lupa, kasama dito yung mga sasakyan. So 15 million lang daw po yung salin ni Bongo. So mas mayaman pa si Mike. Ayun ba gustong palabasin ni Bongo? Mayaman pa si Insan ko, si Insan Mike Cervera, 15 million. Laking bullshit nito kasi mga kababayan, no? Ang nakakatawa kasi dito, 15 million po yung net worth ni Bongo, pero gumastos si Bongo ng, you know, yan poorest among 2019 senator, go, biggest campaign spender. So makita natin dito, no? Ito. Yan. Okay, yan. Businessman and long-time aide to President Rodrigo Duterte go spend a total of 161 million during the 90-day official campaign period set by the Commission on Election from February 12 to February 11. Di ba? So paano pa yung mga pre-campaign, yung mga before February 12, 2019. So hindi pala napasama yon sa gastos ni Bongo. So alam niyo mga kababayan, yung conflicting dito, 'di ba yung salin mo 15 million, tapos 150 pala yung nagastos, 161 million yung nagastos ng campaign. So alam ko, naniniwala ako na yung iba naman diyan donation, 'di ba? Pero ang point dito mga kababayan, gumastos ka ng ganyang kalaki.
ikaw ang pinakamahirap na senador? Beh, parang may mali ata dito. At tandaan natin mga kababayan, meron pang kaso yan si Bongo sa Frigate. Di ba? Yung ano, 15. Yung billion of pesos na Frigate. Yung maanumalyang Frigate deal. At bukod dyan mga kababayan, ito yung malupit. Yan ha. Firms of Bongo Kin. Top contractors, many JVs delayed project in Davao. So ito nabalita ito nung September 2018. So ito yung CLTG. CLTG Builders. Alam nyo, ito kasi nakailang content na ako dito eh. So magiging redundant na lang po kasi ako. So itong CLTG Builders mga kababayan, ito po yung pagmamay-ari ni Bongo. Sabi ni Bongo, hindi daw po siya may-ari. Kaya nga CLTG yan eh. Christopher Lawrence Tesoro Go. Ikaw may-ari niyan, tanga. Oh, alam niyo kung ano problema dito mga kababayan? Yung CLTG Builders na yan mga ka-streetwise, siya po ang nakakuha po ng karamihan sa mga proyekto sa Davao City. Tulad po ng pagpapagawa ng kalsada, pagpapagawa ng tulay, mga infrastructure project po sa Davao City. Doon po natin makikita kung paano tinarantado ni Bongo tsaka ni Duterte ang Davao City. Di ba? Kasi po, yung CLTG po na yan, category B lang po yan. Category B na company. So, ang mga proyekto po nakuha ni Bongo is pang category AAA. So, nakakapagtaka dito, paano nakakuha ng proyekto ang kumpanya ni Bongo na category B lang, samantalang pang category AAA po yung proyekto. So, doon po natin makikita yung, yung conspiracy ng Duterte at ni Bongo. Di ba? Tapos ngayon makikita natin si Bongo kumakain ng kwek-kwek, umiinom ng buko juice, oh, kumakain ng tapsilog sa kalsada. Eh, Diyos ko naman, obvious na obvious mga ka-streetwise na isa itong political strategy na dapat po matagal na pong laos. Yun nga lang, hindi pa rin po talaga tayo nagigising. Kasi kung mga kababayan, no, kung gising na po sana ang mga Pilipino, sana hindi na po dapat nanalo or nangunguna sa survey ang mga taong katulad po ni Bongo. Ganun lang naman po kasi ka-basic yun. At ang pinakamalupit dito mga kababayan, si Bongo, base po dun sa investigasyon po ng Quadcom, sangkot din po sa patayan. Di ba yung sa reward system? Tauhan ni Bongo yung namimigay ng yung muking. Tauhan ni Bongo yung namimigay ng pera. Dun po sa reward system na kung ilan yung pinapapatay ng pulis. So sad. Ang pangit, ang bulok po ng politika sa Pilipinas. Di ba? So ngayon mga kababayan, ang point natin dito, kailan tayo magigising? Di ba? Ako mga kababayan ako. Yung yung mga senatoriables po, ang gusto ko doon bago. Di ba? Bukod dun sa kung meron man ako papapasukin na subok na, mas gusto ko bago. Kaya nga si Busita nga gusto kong maging senador eh. Di ba? Or kahit sino pa, wag lang yung mga luma. Kung meron man ako papapasukin luma, baka si Lacson lang siguro, no? Tsaka si Pacquiao. Si Pacquiao kasi kaibigan ng ko eh. Di ba? Tapos, ewan ko lang si Tito Soto, no? Medyo, ganun pa ako kay Tito Soto eh. Yan. So, yan mga kababayan, no? So, dyan po sa Team Replay, no? Ano masabi nyo nga po dito sa drama na ginawa ni Bongo? Kayo ba naniniwala ba kayo sa mga pictures na pinapalabas ni Bongo? Kung gusto nyo makita lahat yan, mga kababayan, yung mga trapo moves ni Bongo, punta lang po kayo sa Facebook niya. Ang dami doon. Oh. So, kayo ba naniniwala ba kayo dito ah, sa nakikita natin na ang mga Pilipino hindi pa rin po talaga nagigising? Kasi, di ba, dapat naka-move forward na tayo sa ganung klaseng politika eh. Yung trapo style, 'di ba? So yun mga kababayan, no? So diyan po sa Team Replay, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. At syempre diyan po ulit sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye!